Diabetes. Isang pangmatagalang kondisyon na kinakaharap ng milyon-milyong tao sa mundo. Batay sa datos ng International Diabetes Federation, umabot sa mahigit 4 na milyon ang dami ng kaso ng diabetes sa Pilipinas noong 2021. Katumbas ito ng 7.5% ng kabuuang bilang ng adult population sa bansa. Ngayong araw, sabay-sabay nating silipin ang buhay ng isang individual na humaharap sa hamon ng diabetes. Ako si Florinda Caringan, 49 years old, nagtatrabaho sa St. Francis Cabrini Medical Center, may asawa at 3 anak at kasalukuyang kaming lahat ay may diabetes. 2004 nang unang malaman ni Ma'am Flor ang balita tungkol sa kanyang kalagayan. Matapos ang halos 2 dekada, patuloy pa rin siyang nakikipagbunot sa hamon ng diabetes. Nung malaman ko na may diabetes ako, una kong naramdaman ang pagkauhaw, ang mabilis magutom, and lagi akong umiihi. Hanggang sa nagpa-check up ako sa Cabrini, doon na nalaman ng doktor at ipinaliwanag sa akin na indication siya na may diabetes na ako. Dr. Maria Cecil A. Cruz, isang endocrinologist sa St. Francis Cabrini Medical Center. Patuloy siyang umaagapay sa mga pasyenteng may diabetes. Sa ating mga babae kahit nararamdaman ng Naiintindihan niya ang hirap na pinagdadaanan ni Ma'am Flor. Ang diabetes mellitus ay isang kondisyon sa katawan kung saan nahihirapan ng katawan sa pag-regulate o yung pagpababa ng normal na level ng sugar sa katawan. Ang sugar ay importante dahil ito ang parang lakas o yung bang gasolina ng katawan. At kung ito hindi napapapasok sa mga organs na nangangailangan, ay nagkakaroon dito ng mga problema. At dahil umiikot lang yung sugar sa ating buong katawan, naaapektuhan niyang iba-ibang organs. Maaring ang mga sintomas nito ay ang pagpapayat. May mga ibang tao na maayos ang gana nilang kumain, minsan pa nga ay mas lalong ganado silang kumain, pero sila ay nangangayayat. Pwede ring madalas na pagkauhaw, pwede ring madalas na pag-ihi, o kaya madalas din na pangangati, o kaya yung sa iba ay parang panghihina ng katawan, panglalabo ng paningin, pangingimay ng paa, o kaya may iba pa mga sintomas na related na dun sa complications nito. Yung family history namin, meron talaga nun at na-observe ko naman yung lifestyle nung may diabetes na tao. So, malungkot in terms of marami ka ng pagkain na hindi pwedeng kainin and mag-i-engage ka sa exercise. Para kay Ma'am Flor, bagamat limitado lamang ang mga pisikal na aktibidad na kaya niyang gawin, sinisiguro pa rin niyang regular siyang naglalakad at nagbabanat ng buto bilang bahagi ng kanyang diabetes management plan. Ang exercise ay nakakatulong sa pagpaba ng blood sugar, sa paggamit ng tama ng katawan ng blood sugar, at saka yung mga ibang kondisyon pa na karaniwan din sa taong may diabetes, katulad ng high blood o kaya mataas na cholesterol, ay natutulungan din ito. Maliban pa doon, mas maganda yung pakiramdam na binibigay niya sa isang pasyente kapag nag-exercise din siya. masakit sa dibdib, hirap sa paghinga, masakit sa tiyan, lalaman. Dr. Pamela Anti Aribon Lopez, isa ring endocrinologist sa St. Francis Cabrini Medical Center. Katulong ang iba pa mga doktor, regular silang nagsasagawa ng mga talakayan upang mas maging bihasa ang mga pasyente tungkol sa diabetes. Bawat pasyente kailangan well-educated kung ano ang diabetes dahil alam natin na ang diabetes ay panghabang buhay na sakit at ito ay hindi gumagaling ngunit nakokontrol lamang. So dapat alam din ng mga pasyente kung ano yung mga pwedeng maging komplikasyon nito. Apart from that, bukod sa mga pasyente, tayo ay nagbibigay din ng seminars sa mga barangay healthcare workers or mga lay people para maipamahagi natin kung ano ba talaga ang diabetes at maipamahagi ito nila sa mga constituents nila sa mga barangay.
Mahalaga ang wastong paggamot upang hindi lumala ang diabetes. Para sa ilan, sapat na ang uminom ng gamot. Pero sa mga tulad ni Ma'am Flor, kailangan niya rin ng insulin. Ang naging epekto sa akin ng paggamit ng insulin at saka yung sabay ng oral meds, nagkakaroon ako ng hypoglycemia, bumababa ang blood sugar ko noong mga unang linggo na magkasabay ko siyang ginagamit. Meron akong glucometer. Bago ako mag-intake ng insulin, nagte-take ako ng blood sugar. So kapag mataas, sabay ang oral meds at saka insulin. Malaki ang challenge with regards to pagbili ng insulin kasi nga isa ito sa mataas ang presyo. Bawat kilos kailangan maging maingat. Bawat sintomas dapat bantayan. Lahat yan sinusuri at binibigyan ng atensyon ng mga doktor tulad ni Dr. Jeremy Ann P. Suelto, isang endocrinologist. So, ang mga sintomas ng pasyenteng may diabetes ay non-specific at usually, wala po silang nararamdaman sa unang stage po ng kanilang pagkakasakit. Ang mga sintomas ay usually dumadating o nararamdaman kapag malubha na ang sakit po nila. Ang mga komplikasyon ng diabetes ay nahahati sa dalawa. So, maaari po itong microvascular complications or macrovascular complications. So, sa microvascular complications, ito ay ang mga retinopathy, neuropathy at saka nephropathy. Ang mga macrovascular complications naman ay maaaring makaapekto po sa puso ng pasyente kagaya po ng heart attack at maaari din pong magdulot po ito ng stroke. Mahalaga po na ma-manage na mabuti ang kanilang diabetes sa pamamaraan ng wastong pagkain, ehersisyo, wastong paggamit ng mga gamot at higit sa lahat ang pagkonsulta sa kanilang mga doktor. Para kay Ma'am Flor at kanyang pamilya, laban nila itong lahat. Tinutulungan at sinusuportahan nila ang isa't isa sa mga pagbabagong kailangan nilang harapin sa araw-araw dahil sa diabetes. Pagdating sa family, nagkakaisa naman kami sa mga pagkain dapat namin kainin. Since alam naman nila na bawal at alam din ng mga anak ko kung ano yung dapat kainin at may tamang sukat, hindi yung unlimited. Sa St. Francis Cabrini Medical Center, mahalaga na maihatid ang kalidad na serbisyo sa mga pasyente. Kaya walang patid ang pag-aaral ng mga doktor tulad ni Dr. Cynthia Artalia, isang doktor sa pulmonology at diabetology, upang mas mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga pasyente. Sa ngayon, ayon sa pag-aaral ni Dr. Cando et al., tinatayang 1 sa 14 na katao ang meron ng diabetes, no? At sa kadahilanan ito, talagang merong importansya na magkaroon tayo ng sarili nating diabetes center. Nakikita ng St. Francis Cabrini Medical Center ang pangangailangan at pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng tulad ni Ma'am Flor. Sa pagtutulungan ng mga tagapangasiwa ng hospital, binuo ang kauna-unahang St. Cabrini Endocrine and Diabetes o STED Center sa lungsod. Una, ang Diabetes Center or STED ay binubuo ng mga piling eksperto, katulad ng mga clinical nutritionists, no, na handang magbigay ng nutrition counseling sa mga ukol sa wastong pagkain para sa mga diabetiko. Ikalawa, ang STED ay mayroon ding mga piling team na mga tao na nakatalagang mag-monitor sa mga pasyenteng ito at tumutok at bantayan, no, ang mga ito sang-ayon sa pagbibigay ng isang holistikong pag-aalaga. Ikatlo, ang STED ay binubuo rin ng mga eksperto, mga doktor. Ito yung mga clinical endocrinologists at mga diabetologists na siya talagang nangangalaga sa mga pasyenteng diabetiko. At pang-apat, dahil ito ay isang one-stop shop, ang STED ay may mga katuwang din ng mga departamento na handa ring magbigay ng mga serbisyo para sa mga pasyenteng ito. Sa pagbubukas ng St. Cabrini Endocrine and Diabetes o STED Center, mas maihahatid ng SFCMC
ang serbisyong mapagkalinga at naaayon sa bawat pasyenteng humaharap sa sakit na ito. Very important ang screening sa mga pasyente para malaman natin kung may diabetes sila. Nagsisimula ito at 35 years old and above. Especially kung meron silang ibang risk factors tulad ng obesity, hypertension, mataas na cholesterol. Bakit ito importante? Dahil walang simptomas ang diabetes. Nalalaman lang ito kapag nasi-screen tayo or minsan kapag may komplikasyon na. Masaya para sa aming mga diabetic patient. Kasi ang isang diabetic patient, marami ang kailangang serbisyo. Kung may diabetes center ang isang pasilidad, lalo na dito sa Cabrini, pagpasok namin sa kung anong kailangan namin in one-stop shop, nandun agad. So malaking tulong ito para sa aming mga diabetic patient. Isang malaking pagbabago at malaking tulong sa mga tulad ni Ma'am Flor na natuto ng yakapin ng mga prosesong kaakibat ng kanyang paglalakbay tungo sa paggaling mula sa sakit na diabetes. Dito sa St. Francis Cabrini Medical Center, hangad namin ang inyong paggaling. Mula sa St. Cabrini Endocrine and Diabetes o STED Center, hatid po namin ng angkop at naaayon na serbisyo para sa inyo. Halina at bumisita. Sabay-sabay nating labanan ang diabetes.